Films music producer and a cosplayer. And also, I'm a radio station DJ, online DJ at Your Hope Radio 92.8 at saka Galaxy 99.9 sa YouTube. And also, I'm one of the hosts of Radyo Aguila Net 25, ang Kantahan Na. This coming, I'll be starting on October 6, 2024. And every Sunday po siya, 12 to 2 p.m. And yun, I'm one of the featured artists of Net 25 and featured artist of Radyo Aguila. Okay, sino mag-question? Sino mag-question? Question ako, sino? Johnny, sigaw nga tinulungan. Kaglan mo dyan. Kuya, matanggal na to. Ito. Yan. Ay, may sakay ka pa? Ito. Ay, pala. O, sige. Hindi kami magagawa ng daan. Hi, Miss Debbie. Hello, Johnny. Good afternoon. First, congratulations sa finally ito. Mag-launch na yung single mo to, no? Higugma. Ang Higugma. Kanina parang nabanggit mo na DJ ka sa Baguio. Yes po. It's an online DJ po. Online DJ po siya. Okay. Pero originally, you came from Cebu City. Cebuana ka, kaya Yes po. mahilig kang kumanta. Pero, mas nauna ka kasing naging DJ bago maging singer. Ano po, mas nauna yung sa pandemic kasi, I was former session live music stream artist. Doon ako nauna. Tapos, 2022, they hired me. I'm a former Kiss FM Kilig radio station DJ. Tapos, yung naiwan ngayon is Your Hope Radio 92.8 at saka Galaxy. Tapos ngayon, yung family ko ngayon, Radyo Aguila Net 25. So, nililibot mo lahat ng radio stations. Saan nagsimula yung passion mo for music, yung hilig mong kumanta or mag-perform? Yung kasi my dad and may work trip kasi yung father ko from Jamaica. At tapos, in-enroll ako ng mother ko sa International School of Music at the age of 4 years old. Tapos bumalik kami ng Cebu. 8 years old ako din. Tapos sinabak ako kumanta. Yun, doon nag-start. Pero hindi na ako nag-focus na lang ako sa studies. Tapos 2022, na-hired ako from session live music stream artist. Yun. Kasama ko doon si Jeffrey Hidalgo, MYMP, most of the internationals, yung Boys Avenue, yung And sabi mo nga, marami ka namang nilalabasan ng mga radio stations as DJ, pero bakit gusto mo pa rin i-pursue yung music career mo? Gusto lang mag-enjoy. Enjoy lang kasi. Yun, dream ko lang talaga. Kasi dream talaga yan ng mom ko to become a singer artist. Yun. Yung mom mo ba, mahilig din kumanta? Yung sa father ko po. Father side. Pero wala kang relatives na nasa showbiz? Wala. May tito ako na is one of the top tenor sa US. Oo. His name was Dr. Noni Espina. From 1940s, kasama niya si Hiking Society. Yun, nasa yata sa list. Okay. And na-mention mo rin, parang dun sa previous press con mo, na kung may makaka-collaborate kang singer, ang gusto mo is si J.M. De Guzman. Tama ba? Celebrity crush ko po. pero yung collaboration for si Rico Blanco. Oh, bakit biglang naging Rico Blanco na? Kasi may Donnelly na siya, charot. Actually, isa pa yan na gusto kong i-clarify. Oo, totoo bang nagselo sa'yo si Donnelly? Ewan ko nag-declare siya
nag-declare siya na ano, Sila na. sila na. So, nag-declare siya Nag-declare sila siya, na oo. after mong sabihin Oo, na sabihin. crush mo si Oo. J.M. De Guzman. Yes. Ewan ko lang. Pero hindi ka naman tinawagan o kinonfront ni Donald. Ni Yung, Donald. wala naman. Basta yung last lang na message from sa kanya, kay JM. I want to meet you in person. Yun lang. Oo. So, nag-message siya si Nag-message JM. talaga siya yun ng birthday at saka yung Valentine's Day. Pinakilig ako ng Valentine's Day. Nagsabi na I love you, Charlie. Oo. Paano kayo, Nasa Facebook yun. paano kayo nagkaroon ng communication Kasi ni may, JM? kasi may isang follower kasi. May isang follower tapos may friend siya na pinag-message. Okay, pwede mo message si Debbie, DJ Devs kasi regalo ko sa kanya. Yung ganun lang. Pero nag-text kami once lang. Sabi niya, alam niya na papasok ako ng showbiz talaga. Tapos alam na niya yung launching ko. Yun lang. Sabi ko lang, celebrity crush ko siya. Tapos nalaman ko na lang sila na pala, wala. Iniba ko na lang yung celebrity crush ko siya. So, after that conversation, hindi na nasundan yung pag-uusap niya ni JM? Wala na po. Pero nagpa-follow ka pa rin sa kanya? Oh, yes po. Nilalike mo pa rin Silang yung mga dalawa. post? Oo, Silang sa dalawa. Instagram. Oo. Pero hindi ka nila pinag-awayan, ha? Hindi po. So, after that, parang na kay Rico Blanco na lang. sabi ko kay Tita Wally, can I change my celebrity crush? Pwede naman. Pag tinanong ka ng mga sagutin mo. Tapos sabi ko, sino ba yung crush mo? Sabi ko, si Rico Blanco. Sabi ko, okay, si Rico Blanco. Yun. Bakit siya? Kailan mo naman na simulan Kasi yung magustuhan may si Rico? nagustuhan kasi akong kanta. Yung Kisap Mata niya. Oo. Kailan mo siya nagustuhan? Nung sila pa ba ni Maris o nung break na sila? Joke lang. Ayaw mo nung may Ayaw ko may di ba single siya ngayon? Single din ako, charot. pero na-introduce na ba kayo ni Rico sa isa't isa? Hindi. So gusto mong maka-collaborate Yes, si Rico oo. Blanco? Mas kasi siya yung more on alternative rock. Oh. Willing ka rin bang gawin yung ginawa ni Maris na siya yung nag-first move kay Rico para maging sila? Ayoko. Dapat yung lalaki mo. O, diba? So itay mo lang na si Rico ang mag-reach out sa'yo? Yes po. Naku, talagang Pilipino pala ito. Ayan, kung makaka-collaborate mo si Rico, in what song? About love. Ilan na? Kanta ba niya or kanta mo? Yung kanta niya. Kanta niya, Isang Mata? Depende po sa kanya. Baka may love, charot. Joke lang. Okay, yan. Debbie, thank you and Thank you so much. congratulations. Thank you, Good thank you luck so sa much. launching single mo. Okay, thank you po so much. Thank you, Miss Janice ng Bulgar. Ang next na magtatanong ay si... Ayan, Melba Lianela. Melba, the controversial. Hi, Miss Debbie. Una question ko na, anong genre ng music ang gusto mo? Mas acoustic tapos alternative rock. Yes, Okay, question ko lang, no? Paano ka pinakilig ni JM ng Valentine's? Kasi medyo hindi mo na-elaborate eh. Ano ba yung na? Sabi niya, Happy Valentine's Day. DJ Devs kasi yung... Ano na? DJ Devs kasi I'm a DJ, online DJ. Sabi niya doon, Happy Valentine's Day, DJ Devs. Tapos yung kilig, may kilig kasi, I love you, yung gano'n. I love you siya. Nag-I love you sa'yo? Yung sa first. Tapos yung sa second, yung birthday ko, I want to meet you in person. Pero hindi pa sila ni Donaline. Ni Donaline, yun. Ano sabi ng kanya ng I love you? Ano sila? Wala. Did you answer ba? Ano ba? Wala. Inano ko lang yung video niyo, tapos kinilig lang. Wala yung pising ko. Marami na kikilig. Kung nag-purchase siya, sana may pag-asa, no? Sana. If ever mag-meet kami in person, why not? Oo, mabait kasi yung tao. Yeah. Wala akong sabi sa sarili. So, you want to collaborate with Rico, bukod kila Rico Blanco, sa babae, sino yung gusto mong give it a chance?
to collaborate? Sa lalaki din si Samang Gubat. Gusto ko din si Bel Mariano. Kasi yung kanta na niya na Rise, it inspires me a lot talaga. Okay. Gusto ko yung mga collab ko, yung mga bagets sa mga ano. What do you think? Ang dami rin kasi mga baguhang mga singers right yes. now. What do you think is your edge sa mga ibang baguhang mga singers kayo? Nakapanabayan mo who want to make an inch in this business? Ano lang? Ano ba? Enjoy lang, tapos soar high in their dreams. Yun lang ano. So yung tingin mo yung edge mo, yung passion mo ba? O yung pagmamahal mo ba Sa music industry po. Yun ang edge mo. Okay. Maraming salamat Thank you so much po. Hi Debbie, congratulations. Gusto ko lang malaman when you started singing. Anong age ka noon? 4 years old po ako. It was a work trip from my dad. Kasi pumunta kami ng Jamaica. Tapos pinag-enroll ako ng mom ko sa international music industry ng Zambia. Yun. Tapos yun. Umuwi kami mga nung 8 years old na po ako. Pinasabak ko ng song. Yun lang yung inano ko. Pero mostly kasi from sa side ng dad ko, yun yung mga composers, mga singers, songwriters, and Like, may mga kilala pa kasi na relatives ka na yes sa po, business? My uncle is Dr. Noni Espina, is one of the tenors. Sa US siya tapos known din siya doon as a songwriter, composer. Sa Cebu, wala. Meron din si Katsuki Espina. Tsahin ko po siya. One of the best composer din sa Cebu City. Sino yung nag-compose nung single mo? Kuya Brian, one of the best composer din sa Cebu City. So anong love song? Yeah, it's a love song. Kasi yung, pasensya ka na Tagalog kasi ako anong meaning ng song? Yung ang higugmaon ka, ang mahalin ka. Tapos yung message ng love song, hopeful ba siya? Hopeful pa siya. Hopeful siya. Hopeful po siya. Oo. Ikaw ba nag-try ka rin mag-compose? May ako, kasama yung pamangkin ko. Dalawa yung na-compose namin. Yung Bisaya song, it's entitled Gihigugmat Ikaw Dulo. Tapos yung isa, You at Ako. It's a mashup English at saka Tagalog. Tapos may nag-compose sa akin na ang sayaw ni DJ Devs. It was dedicated for me, for the song. Sa akin lang talaga. May kumanta, pero gusto niya ipakanta ko on lady version. Bakit niya pinag-post for you? Admired. Wow. Yes po. Nabit mo na siya? Hindi ko pa namin siya. At taga saan siya? Taga Manila, composer din. Bakit Hindi niya pinalaban. Ayaw bang, di ba, admirer. Tapos may crush ako sa'yo, gano'n. Through song na lang, pinalabas niya. Through song na lang. Yun. Ano yung title? Ang sayaw ni DJ Devs. Ang sayaw? Oh. So fast number siya. Oh. Nagustuhan mo naman? Yes po. It's more on about, DJ talaga yung Okay, sige, salamat. Thank you so much. Hello, Miss Debbie. Hello po. First of all, congratulations. Thank you so much. Meron ka ng launching single. Itong ang Higugmaon Ka, this song was written by a composer, tapos ikaw lang yung kumanta. Yes po. Ako yung kumanta, ako yung music producer. Tapos, opo. Pero, ano yung inspiration ng song? Bakit siya, yung pagkakakwento sa'yo ng composer, ano yung inspiration niya? Bakit siya nag-buo? Yung
pag yung binigay niya yung kanta, sabi ko, ba't ito yung binigay mo sa akin? Nakarelate. Yun, nakarelate ako sa song. Kasi yung experience, yung bang, for example, minahal kang lalaki. Tapos yung minahal ko mo palang lalaki, ang minahal na yung best friend, yung gano'n. Tapos, sana maramdaman niya na minahal mo siya. Gano'n. So, may hugot ka pala. Kaya Hugot nakalagay ko ka sa- po. Yes, hugot. Kasi feel na feel talaga yung kanta. Sabi mo kanina, dream ng mother mo na talagang maging isa Yes, kang yes po. music artist. Pero ikaw, initially, ano ba yung dream mo? Yun dream ko talaga. To be a cabin crew. Yun talaga yung ano ko. Pero, nung nag-high school ako, nakakalo. Kasi may nagla-line up na PBB. Sabi niya, doon ka. Pagla-line ka, ayoko doon. Sabi, gusto ko maging artista ka. Ayoko. Ngayon, ewan ko sa kanya. Yun, she's very proud of me. Pero when did you realize na parang gusto mo talagang pumasok sa music o maging isang artista? Yung at first kasi yung 2022, nakita kami ni Doc Mondo Rosario. It was Tito Jerry's best friend. Sila ng best friend. Yun. Doc Mondo Rosario is the one who gave the name Debbie Lopez. Siya yung nagbigay sa akin. Yun. Tapos, sabi niya, okay. Kasi siya talaga yung mag-handler sa akin. Kaso lang, busy siya. Oo, tapos, may kanta kami, di ba, Tito? Kami sana yung revival ni Jolie Vega na kanta na Somewhere in My Past. Inano na ni Doc Mono, pero busy pa din si Doc Mon. Baka very, very soon. Tapos itong ang Higog Mahonda, yung lyrics niya, Cebuano. Yes po. Sa tingin mo, syempre, di ba, i-release mo yung kanta. Bakit Cebuano song ang gusto mong i-release? Hindi, as your first single, bakit hindi lang siguro kaya Tagalog? Yun nga eh. Bakit? Kasi I'm from Cebu City. Gusto mo representation? Yung presentation. Tapos nauna dito. Pero I'll be planning to have a launch in Cebu on November 30. Nice. After this, saan? And lastly na lang, siguro ano na lang yung pinaka-ultimate goal mo as a music artist? Yun. Soar high na lang. Soar high. Tapos, kasi, ewan ko lang kung mahahati yata. Kasi, yun. Dahil mag-a-artist ka din. I'll be in Radyo Avila Neto on October 6. Mag-start ako doon sa kanila. As a DJ? As a host po. As a host? Nasa po ako. Ang kantahan na, every Sunday po siya, 12 to 2 p.m. Musical show pa rin. Musical show po siya. Tapos, ako yung mag-host. Tapos, may mga guests na mga bagets or mga adult. Yun. Introduce namin sila, kakanta sila yun. Pinangarap mo mag-perform sa stage na like isang malaking venue? Yes po, sana. Kasama ko si Rico Blanco. Kasi ni-request kasi ng Cebu City. Oo, if you could have. Sabi ni Tita, you'll do the concert. Sabi ko, okay lang sa akin walang concert. Basta si Rico, yung ako lang yung magduduet lang kami ng maskiyan. Yan. So anyway, congratulations. Thank you so much po. May magtatanong pa, Roda. Hello, sir. Hi, Debbie. Hello, sir. Good afternoon. Sabi nila from Baguio ka raw. Yes. Paano ka napunta sa Baguio from Cebu? Ano po, from a family friend po. Family, best friend ng father ko po. Anong ginagawa mo sa Baguio? Doon, nag-ano po ako, nag-DJ ako. Kasi I had my complete, set talaga doon. Tapos, nag-work ako for home-based. Okay. Oo, tapos, minsan ako practice ako yung sa mga songs ko na ginagawa ko. Sa concert, meron ka bang dream na sana ito ang guest ko? Parang gano'n. Oh, yes po. Yes. Sino? Sino? Si Aiza Sigara, Rico Blanco, Maria.
Bakit sila? Kasi some of their songs, all of their songs nila, it inspires me a lot talaga. Oo. Yung kagaya kay Bel Mariae, Your Rise, as in super impact talaga yun sa buhay ko. Okay. Pero ikaw meron bang Donnie Pangilinan sa buhay mo? Wala. I'm single and available. Talbo. Pero, may experience ka na ba sa, ikaw baon, parang, mahalin kita, parang gano'n? Ang mahalin ka po. Mahalin ka? Mm. Nasabi mo na ba yun sa buhay mo na mahalin ka? Yes po. Na-relate. Nakarelate ka? Oo, nakarelate. Sakit na eh. Bakit? Iba yung minahal. Ay, gano'n? Oo. So, ano pa yung mga plano mo talaga sa music career mo? Depende po kasi yung music career. Kasi ang nag-ano sa akin ngayon, Radyo Agila, Net 25. Depende sa kanila kung anong plans nila. Oh, yes po. Okay, good luck. Thank you so much po. Hi, Debbie. Hello, sir. Welcome sa Welcome to Net 25, sir. Kumusta ka bilang isang singer ngayon na kasagsagan ng mga magagaling na singers na biglang nagsusulbutan, biglang nagtitrending? Nararamdaman mo ba yung internal competition? Yes po, yun po. Paano mo na Wala lang, enjoy lang po ako sa ngayon. Tapos, iba lang kasi ako sa kanila kasi, di ba, some of them artists talaga, singer. Kasi yung sa akin, I'm a cosplayer. All around ako yung gano'n. Tapos, DJ, host, yung gano'n. Pero, basta sa akin, focus ako sa Net 25. Paano mo hinahandle yung mga hindi naka-appreciate ng Visayan songs in your music? Ayun nga yung sa Visayas. Paano mo hinahandle? Kasi hindi naman lahat ng tao. Mahirap kasi yun. Kasi I have to explain. Ano ba yun? Ano ba ganito? Hirap talaga. In terms of yung mga hindi nila gusto yung style mo, yung pag-awit mo, paano mo hinahandle yung mga bashers? Wala lang. Smile lang palagi. Ano ba yung difference of being a host and a singer? Kumbaga, meron din bang impact na ikaw ay isang host, singer ka rin, then yung build na ganun para sa'yo, meron bang impact yun? Na host ka, singer ka rin? Wala naman. Okay lang ba? Yung dalawa. Paano mo na kumbaga, mas madali ba na ikaw rin yung host, ikaw din yung singer ka rin, kaysa yung iba yung host, tas ikaw mga awit lang? Pareho lang yata sa akin yun. Ewan ko kay Kuya Ron. Basta ano lang, hintayin ko lang yung ng message. But you are also releasing Tagalog songs aside Yes sa po. please tell something about it. Ano yung mga songs na incoming na... May incoming ako dalawa. Gihigugmat ikaw dudong sa Bisaya yon. Pero yung isa, you at ako, it's an English at saka English. at Tagalog. Okay. It's an alternative rock. Pero hindi mo naisipan na mag-release ng song na yung Visayan song, tapos may counterpart din siya na Tagalog. May plano. Tatlo. Tatlo yung ipagsabay. Kasi ngayon meron sumikat na Moro singer, di ba? Yes pa. Yung kumanta nung Selos, na Selos. nag-viral, tapos na-issue kasi copyright. Pero kahit na Bisaya siya, nag-release siya ng Tagalog at yun yung nag-hit sa kanya. Yes po. Ngayon ba handa ka rin na kumbaga, yung paglabas ng song mo, kumusta ba? Ano ba yung... may fan base ka na ba ngayon? Wala. Yung profile ko po. Hindi ba yung fan base, yung grupo talaga na wala pa. mga followers mo na nagsama-sama para yun yung naging fan community mo? Yung community ko po, yung elementary, high school, at saka college. Yan sila. What I mean yung followers mo dahil lumanga sila sa musicality mo? Sa pagiging meron po. Ano tawag sa fans mo? Ano lang, DJ Devs fan page po. Simple lang po naman. Sige. Right now, how many songs that you already released in Spotify?
Isa lang po, yung Hanghigugmaon po. Yun. Oo. Yan is steady Tapos song. nandun po kasi yung ano ko, yung kanta sa kay Kuya Brian na YouTube channel. He had 300,000 subscribers sa YouTube. Yung song. Yung song ngayon, mag na 9,000 na. Sa YouTube. views. Sa Spotify. Sa Spotify, hindi ko pa alam yun. Hindi mo pa na-check. Hindi ko pa na-check. Magkakaroon ka ng music video. Sino yung magiging kalabting mo doon? Sabihin ko yata, charot. Joke. Wala Si po. Kuya Ian daw pwede. Ay, nandito na yung partner ko. Ito po yung partner ko sa Radyo Aguila natin. Sana may performance na sa kanta. Sana, nire-request nila kung tayo sa mga yung ang higugmaon ka para dumarecord daw ng May 25. Okay.